Sabi ni Bacalaris doon na inaangkin lang daw ng Roman Catholic Church ang title na Catholic Church. Totoo kaya yon? O na balintong lang siya doon? Okay, so huwag na po natin patagalin. Natin na po simulan ng ating intro, no? Para atin na pong mabuksan ang ating programa sa umagang ito. Wait lang. Ayun! So, atin na simulan. Ito po ang ating video ngayon, tampok. Ito. Play ko ito, ha. Ito, yan. Yan, ito. Yan, may may batayan tayo. Pakinggan muna natin ang buong video. Reels ito na ginawa ni Julito Daig para iparinig sa mga Catholic Faith Defenders. At dahil doon, nag-request siya, pakinggan nyo itong mga kaibigan, pinakinggan ko rin naman. At dahil pinakinggan ko, mayroon ako mga nakitang butas na ating bibigyan ng kasagutan at linaw. Straight to the point! Straight to the point! Narito at simulan na po natin ang video. Isa man ang original na naggamit anang word nga Catholic, ang Roman Catholic ba? Dili. Sabi niya, sino daw ang gumamit ng original na Catholic? Ang Roman Catholic ba? Sabi niya, hindi. Straight to the point! Tuloy natin. Ha? Dili ang Roman Catholic. Giangkon lang sa Roman Catholic kaya alam nila, makabasa ka word of Catholic sila na. That's wrong. Sabi niya, inaangkin lang daw ng Roman Catholic. Kaya kanilang sinasabi, pag nakabasa ka na ng Catholic, yan na yon. That's wrong. Straight to the point! Oh yeah, that's wrong. Really? Really? Says who? Sabi ni sa kanyang tawag dito? Caption nakalagay dito. Masuko ra ba na silang tudloan unsay sakto? Kay ilang sakto katong limbong sa mga pagano. Tagalogin. Sabi dito, magagalit sila kapag tinuturuan kasi ang para sa kanilang tama ay yung turong panloloko ng mga pagano. Tapos sa baba, intawon katawhan, pagmata. Sa Tagalog niyan, hoy, mga tao, hoy, gising! Tapos sa baba naman yung nasa video mismo, yan. Sabi diyan, dili day original ang Roman Catholic. Ang Catholic di ay naan ng daan, nangopya ra ang RCC. Claim ra di ay. Ano yung Tagalog niyan? Hindi pala original ang Roman Catholic. Kung mabasa ko original. Kung mabasa kong original. Ito ipakita muna bago ako magpatuloy. Baka mawala pa sa isip ko At ipakita muna na ang Roman Catholic ay original. Hindi daw original, sabi ni Bacalaris. Ano hindi original, sabi mo ito? At ipakita na ang Roman Catholic Church is the original. Hindi daw original. Ito. Saan ba yun? Tingnan natin dito sa religion book. Book of Religion. Religion's book ba yun? Tingnan mo na. Tingnan ko dito. Eto. Pakita sa screen para makita, no? Yan. Ayan. Branches of Christianity. Ito ay nasa The Religion's Book, page 334. Ang nakalagay dito, Roman Catholic Church. Yan. The Roman Catholic Church is the original. Straight to the point! Ano daw? Roman Catholic Church is the original.
Straight to the point. And still the largest Christian church. Straight to the point. Oh. Kala ko ba, hindi daw original sabi ni Bacalares. Eh, ba't nakalagay dyan? Is the original. Straight to the point. Tapos sabi ni Bacalares, hindi daw original. Ano ba naman to? Buti na lang, merong Catholic faith defender. Buti na lang, merong straight to the point. Straight to the point. Ang mga pinagsasabi ni Bacalares tuloy, bistado. Bistado. Bistado! Tapos, ano yung nasa baba ng kanyang naturang video? Pagtuon higala, ayaw og padayon sa hiwi nga dalan. Ano yun sa Tagalog? Mag-aral ka, kaibigan. Huwag mong ipagpatuloy yang baliktad mong baliktad hiwi yung baliko mong daan. Hiwi, tabingi. Tito Loy, kiniklaim ba daw? Kaya kapag sinabi doon ng Roman Catholic, yang nabasa mo, Catholic, yan ang Roman Catholic, sabi niya, mali daw yan. Oh, bull, that's a bull. Sabi niya, that's wrong. Ano that's wrong? Sure ka that's wrong? At claim lang namin yan. Alam niya ba yung sinasabi niya na claim lang namin? Kami lang ang nagsasabi, wala nang iba. Really? Is that really? Huh? Are you really some kind of a sure? Alala ko tuloy yung isip-isip. Yung sa dati, Magandang Tanghali Bayan. Si Roderick Paulate at saka si Ami Perez magkasabay. Oh, SF. Ayan nyo, Sabi, pakinggan nyo mabuti, sabi ni Bacalares dito. Oh, tuloy video. Makabasa ka good ka Katolik, ikaw na wrong! Makabasa ka ng salitang Catholic, kayo na yan, wrong! Sarap kopyahan yung mukha ni Bacalares. Straight to the point. Daloy natin. Ha? Wrong na si Exxon! Tanawa ang original, tama? Tanawa ang original, tanawa. Tinan nyo, pakinggan nyo. Bible Dictionary and Concordance. Page, gitawag 75. Bible Dictionary and Concordance, page 75. Catholic, Catholic, universal. universal. A name originally given to the Christian Church. Ayun, a name originally given to the Christian Church. Tinan nyo, pakinggan nyo ito, A name originally given to the Christian Church. Ha? Talaga? Yan ba? Ating ituloy. Ating ituloy, ha? Ito. In general, but now claimed by the Roman Catholic Church. Ito, balikan. Catholic, universal. A name originally given to the Christian Church. In general, but now claimed by the Roman Catholic Church. In the original, but now claimed by the Roman Catholic Church. Pag sinabing claim, nasa amin yun. Kasi hindi ka pwedeng mag-claim ng parcel na hindi para sa'yo. Kaya nga claim eh. Halimbawa, may pidala na parcel. Sino mag-claim ng parcel na yon? Alam nga namang ibang tao. Straight to the point. Alam nga naman ibang tao ang mag-claim nun. Mahirap naman. Na ibang tao ang mag-claim. Parcel mo yon. Natural, ikaw ang mag-claim nun. Normal yun. Normal na ikaw ang mag-claim nun kasi parcel mo yon. Tapos sabi niya, tuloy natin na ano daw?
Catholic Church, Universal, ano ba, balikan. sa Roman Catholic, kaya alam nila, makabasa ka word o Catholic, sila na na. That's wrong! That's wrong daw. Makabasa ka word ka Catholic, ikaw na na. Wrong! Ikaw ang wrong! Matutunayan ko! Ikaw ang wrong! Ha? Wrong na si Exxon. Tanawa ang original, tama? Bible Dictionary and Concordance. Page, gitawag 75. Catholic, Universal. Catholic, Universal. A name originally A name originally given to the Christian Church. given to the Christian Church. Saan binigay? Ha? Ha? Saan binigay? Saan binigay? Saan binigay? Binigay siya sa Christian Church. Tapos ano? Tuloy. In general, In general. but now But now, claimed by the Roman Catholic Church. natural. Natural. Kasi hindi mo pwedeng i-claim kung hindi para sa'yo. Straight to the point. Order ka sa Shopee. Shopee, order ako Shopee. Yan. Tapos, yan, ano na? Padala na. Dumating yung parcel mo. Tatawag naman yung nag-deliver. Sir, nasan ba kayo ngayon, sir? Kasi nandito po yung parcel niyo po. Kailangan niyo po ito i-claim. Oh, andyan na po ako sa tapat ng bahay po ninyo. Labas po kayo, huwag niyo po isama yung aso. Oh, okay. Yan, ganyan. Tapos, paglabas, sir, picturean ko muna yung ano mo, sir, yung parcel mo, sir, para patunay na kinlay mo na, sir. Tanong, sino ang magkiklaim ng parcel? Ikaw, na may-ari, o yung ibang tao? Siyempre, ikaw na may-ari. Yung iba naman nagpalusot. Pwede mo namang iutos sa iba eh. O, pwede mo iutos sa iba. Yung pera, kaninong pera yon? Pera mo o pera ng iba? Siyempre, pera mo. Ngayong pera mo, ang pinambayad dun sa parcel, sino ang may-ari ng parcel? Yung inutusan mo ba na kumuha? O ikaw mismo? At the end, ganun pa rin yun. Parcel mo, ikaw lang ang pwede mag-claim nun. Parcel mo yun eh. Oh. Problema lang kay Bacalares, mahina sa comprehension. Yun lang. Kaya nga kinlaim eh, kinlaim. Oh, iba naman yung inaangkin mo lang. Pag sinabi kasi inaangkin lang, sa amin lang, wala kaming ebidensya. Paano kung may ebidensya ako? Paano kung may ebidensya ako? Oh, what is that? Ate ba ituloy? Ate tuloy video. Tuloy video But now claimed by the Roman Catholic Church. Mabitaw na sa debate. Kumabasa na ko ang word nga Catholic. Ano sa debate, kung mabasa ko yung word ng Catholic. Ayaw nga na. Kaya nga naman, dili man na kamo ang word nga Catholic. Sabi niya, huwag kayong ganyan kasi hindi naman yan kayo yung word na Catholic. Kung mapatunayan ko. Kung mapatunayan ko. Mapatunayan ko. Patunayan natin na yung word Catholic ay walang ibang tinutukoy kundi ang Roman Catholic. Ating tanungin si ChatGPT. ChatGPT, tulungan mo ako rito. Hindi, patuningin si ChatGPT. Ating muna busan yung ating browser. ChatGPT, sagutin mo yung tanong niya. Pag sinabi ba na Catholic, di ba Roman Catholic? Pakinggan nyo ang sagot ni ChatGPT. Eto, sabi ni ChatGPT. What books published by Seventh-day Adventists mention about the Catholic Church? Yan. What
books published by the by the Seventh-day Adventist mentioned about the Catholic Church? Catholic nilagay ko, hindi Roman Catholic, ha? Ayan nyo, ha? Ang nilagay ko dyan, Catholic, hindi Roman Catholic. Tingnan nyo, ano sabi dito? Several books published by Seventh-day Adventists mention the Catholic Church, often in the context of Bible prophecy and church history. Some of the most prominent works include The Great Controversy. The Great Controversy. This is perhaps the most well-known Adventist book that discusses the Catholic Church extensively. Ellen G. White explores the history of the Christian Church, focusing on the role of the Catholic Church during the Middle Ages, the Protestant Reformation, and the end times. The book portrays the Catholic Church in a critical light, particularly in the context of prophecy. Tanong, yang Catholic Church na binabanggit sa The Great Controversy, hindi ba yan referado sa Roman Catholic Church? Ha? Patunayan niyo sa akin, mga Seventh-day Adventist kayo. Hoy. Ha? Patunayan niyo sa akin, mga Seventh-day Adventist kayo, na ang Catholic Church na sinasabi sa The Great Controversy ay hindi tumutukoy sa Roman Catholic Church. Nasisipon ako sa inyo. Ha? Sinong Seventh-day Adventist dyan? Mag-comment na kayo. Ay, hindi pala. Mag-contact na pala kayo yan sa WhatsApp ko. Humingi kayo ng Zoom, papasukin ko kayo. Ha? Sinong Seventh-day Adventist matapang ang loob? Napatutunayan na ang Catholic Church sa The Great Controversy is not referring to the Roman Catholic Church. Kung claim lang namin yan, bakit yung ginagamit? Kung claim lang namin yan, bakit yung pinatutunayan? Ay, kayo. Mga sabadista kayo. Ito tuloy. Daniel and the Revelation by Uriah Smith. This book provides a detailed exposition of the books of Daniel and Revelation, where the Catholic Church is discussed in relation to various prophetic symbols, particularly those related to the little horn in Daniel and the beast in Revelation. Tanong, etong Catholic Church na binabanggit ng aklat Daniel and Revelation, kung hindi yan tumutukoy sa Roman Catholic Church, kanino tumutukoy yan? Palibasa kasi mga Seventh-day Adventist na sanay na sa kasinungalingan. Straight to the point. Ha? Palibasa kasi Seventh-day Adventist na sanay na sa kasinungalingan. Ano? Umimik naman kayo! Ano pa? National Sunday Law. This book discusses the concept of Sunday observance and its relation to prophecy, with a specific focus on the role of the Catholic Church in promoting Sunday as a day of worship in contrast to the Sabbath which Seventh-day Adventists observe on Saturday. Tanong, itong Catholic Church na binabanggit ng National Sunday Law by John Marcusen, yan ba ay hindi tumutukoy sa Roman Catholic Church? Mga Sabadista, patunayan niya! Straight to the point. Patunayan niyo na ang Catholic Church sa aklat ninyo na National Sunday Law by John Marcusen is not referring to the Roman Catholic Church. Sabi ni Bacalares,
Hindi porket nakabasa ka ng Catholic Church, sabihin nyo na kayo yan. That's wrong! Wrongin ko yung mukha mo eh. Straight to the point. Anong wrong? Hindi wrong yan. Ha? 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 Oh. Ano pa? Ano pa? The Two Babylons by Alexander Hislop. Ay, ito palang The Two Babylons pala. Ito pala published ng Adventists. Oh, published by Adventist Presses. Although not originally written by a Seventh-day Adventist, this book has been published by Adventist Presses and is often referenced in Adventist literature. It examines the parallels between ancient Babylonian religion and certain practices within the Catholic Church according to Hislop. Tanong, etong Catholic Church na binabanggit ito sa aklat ni Alexander Hislop, hindi ba ito referring to the Roman Catholic Church? Kung sasabihin ni Bacalaris, na-claim lang namin yun. Kami lang ang nagsasabi nun. Eh bakit inamin ng mga ibang libro? Oh. Ano? Pati ba naman aklat ng Seventh-day Adventist, umaamin din. Tapos bukod tangi. Ha? Bukod tanging si Bacalaris nagsasabi na tayo-tayo lang ang nagsasabi nun. Kasi hindi naunawaan yung term claim. Pag sinabing claim, inamin mo yan, sa'yo yan. Kaya nga pag meron kang parcel, walang ibang pwedeng mag-claim kundi yung pinagsindan. Oh. Bakit pinapipirma yung halimbawa yung may-ari ng parcel wala sa bahay, nag-utos lang sa nag-utos lang sa kanyang kasambahay, ikaw tumanggap nito. Bakit sila pinapipirma? Para may record sa opisina na yung taong yan ang kumuha. Pagkuha ng taong yan, sino ang last destination? Sino ang final destination ng naturang parcel? Eh di yung receiver mismo. So hindi yan pwede i-claim nang hindi siya ang may-ari. Nakita nyo? Si Bacalaris hindi nakakaunawa ng terminolohiya na claim. Ano pa? Balikan natin. The Prophetic Faith of Our Fathers by Leroy Edwin Fromm. Kilala ko si Leroy Fromm. Sabi dito, this is a 4-volume work that covers the history of prophetic interpretation, including the views of various Protestant reformers on the Catholic Church. It provides historical context for the Adventist perspective on the papacy and its role in prophecy. Tanong, sino ang tinutukoy ng kanilang aklat at The Prophetic Faith of Our Fathers by Leroy Fromm na Catholic Church na merong papacy? Kung hindi yan ng Roman Catholic Church, ha ha ha! Talaga ba kasi Adventist mga sinungaling? Ha? Bakit ba ganon? Bakit ba ganon? Ate ba ituloy? Number 6. God's Last Message to the World, a book for Bible students by Mervyn Maxwell. This book discusses the three angels' messages of Revelation 14, which Adventists interpret as including a message about the fall of Babylon, often identified with the Catholic Church and other institutions. Tanong, etong Catholic Church na tinutukoy sa aklat ng mga Adventista na God's Last Message to the World, a book for Bible students by Mervyn Maxwell. Kung hindi ito tumutukoy sa Roman Catholic Church, sino ang tinutukoy nito?
Ha? Ayan nga talaga, sobrang mali talaga eh. Sobrang mali talaga. Kasi sinungaling pa kasi, lantaran pa naman. Ah, sabi dito, this book represents a spectrum of Adventist thought. Ano daw? Adventist thought. Framing it often on the Catholic Church, often framing it within the context of biblical prophecy and eschatology. Yung Catholic Church dito, hoy, Bacalares! Straight to the point. Hoy, Trimedia! Sagot naman kayo dyan! Oh. Itong Catholic Church dito na tinutukoy, kung hindi ito referring sa Roman Catholic Church, kaya ito referring. Ayan na. Kaya sana next time, huwag sana bulalas ng bulalas na, that's wrong! Nakabasa lang ng Catholic Church. Sabihin kagad na Roman Catholic Church yan, that's wrong! Ikaw sana ang wag ganyan. Ibig mo bang sabihin, Bacalares, na kinokontra mo ang mga libro ninyo ng Catholic Church, tumutukoy sa Roman Catholic Church? Isa pang patunay natin. Oh. Isa pang patunay natin. Eto, ate pakita isang patunay natin na galing ito mismo sa kanilang Alpha and Omega. O, wag mo sabihin naman sa akin, i-deny mo ito. Alpha and Omega Volume 8 sa kanilang bandang likuran, yung parang may dictionary doon. Ano nakalagay dito? Tingnan niyo ha. Catholic Church, a universal Christian Church. Ano yung binasa niya? Ano kayo na? Ano kayo na? Di ba kasi na? Balikan na. Ano sinabi niya kanina? Balikan. Katolik. Ang Roman Catholic ba? Dili. Ha? Kaya ha? Dili ang Roman Catholic. Giangkon lang sa Roman Catholic kaya alam nila, makabasa ka word of Catholic, sila na na. That's wrong. That's wrong daw. Makabasa ka word ka Catholic, ikaw na na. Wrong. Wrong daw. Ha? Wrong na si Egson. Tanawa ang original, tama? Oh. Bible Dictionary and Concordance. Yan. Nawang original ako? Bible Dictionary and Concordance. Page, gitawag 75. Page, ito 75. Catholic. Catholic. Universal. Ano? Wrong na si Egson. Ano na niya? Tanawa ang original, tama? Bible Dictionary and Concordance. Ah. Page, gitawag 75. Catholic. Universal. Universal! Ano daw? Ate balikan. Si Egson. Tanawa ang original, tama? Bible Dictionary and Concordance. Page, gitawag 75. Catholic. Universal. Oh, universal! Ano sinasabi na kanilang libro sa Alpha and Omega? Balikan natin ang Alpha and Omega nila. Catholic Church ay universal. Ano daw? Ay universal. Ay universal. Christian Church whose doctrinal base was formed. Ano daw? Universal Christian Church. Ating balikan si Bacalares. Ating balikan. Universal Christian Church. Yung kanya binasa. Ating balikan. Si Egson. Tanawa ang original, tama? Bible Dictionary and Concordance. Bible Dictionary and Concordance. Page, gitawag 75. Page 75. Catholic. Universal. Universal. A name originally given to the Christian Church. Given to the Christian Church. Ba't parang tahimik? Ba't parang tahimik? Oh, ano daw yung Catholic? Universal. A name given to the Christian Church. Ating balikan yung kanilang Alpha and Omega. Ano sinasabi doon? Catholic Church. A universal Christian Church.
Straight to the point. Ah! 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 A universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Tanda nyo ha? Apostolic Church. Huwag nyo kalimutan yung linyang yan. Apostolic Church. Canonically. Huwag nyo kalimutan yung term na universal at saka ano ha? Apostolic ha? Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope. Ha? Ano daw? With the Pope at its summit. Etong Catholic Church dito, na universal, Christian Church, Apostolic Church, ay merong Pope, merong Santo Papa. Tanong, kung hindi yan referado sa Roman Catholic Church, sino yan? Ha? Kung hindi yan referado sa Roman Catholic Church, sino yan? Huwag sa Bisaya pa, wanag, yango-ango na. No. So, yung sinasabi ni Bacalares, nababaliktad sa kanya eh. Ano? Nababaliktad sa kanya. Bacalares, kailan ka pa kasi titigil sa pagsisinungaling? The more ka magsinungaling, the more ako nakakakuha ng content. Ha? Kaya next time, huwag ka masinungaling, ha? Be a good boy. You should always be a good boy. Hindi yung gano'n na lang palagi na kami kinokorek-korek mo daw. Tapos ikaw nagko-correct daw. Ang nakikitaan pa na maraming butas. Oh, mga Sabadista, depensahan nyo yung pastor nyo as usual na ginagawa nyo. Straight to the point. Okay. So, yan ay isang batayan na itong si Bacalares, kung ano na lang pinagsasabi, din naman nauunawaan. Okay. So, basa muna ako dito ng mga comment section natin, no, ating comment section, ating simulan dito sa iba, sa taas. Dahil madami-dami na rin pala itong nag-comment wala dito. Dami-dami na pala nag-comment dito, no. Sabi dito ni, wait lang. Okay, ating iakit pinakataas. Okay, tayo kay ano. Sabi ni Nestor Aligado, pagkabakakon, dyan na ning bakaklares. Oh. Sabi naman dito ni tinan natin ha, mga comment nila. Ito. Ni Dexter James Kunungan, walay klaro judis bakaklares, labon makabasa silag sabat, na sila na daw, o yun. Dahil nyo kapag sinabi nila na ayon sa Biblia, Ecclesiastes 12:13, ginawa ang tao para sumunod sa utos. Ang tanong, tao ka ba? Sagutin nyo, oo. Tanong, so kasama ka sa utos? Sabihin mo, hindi. Sabi nila, so hindi ka tao? Mali! Tapos basahin nyo, isa-isahin nyo basahin ang mga ceremonial law
na iniutos sa tao. Tanungin nyo sila, tao inutusan dito o unggoy? Sabi nila ngayon, mga Israelita man na. Hindi mo tanong Israelita, tao. Tao ba inutusan dyan o unggoy? Israelita man na. O, tanungin mo ko balik. Kasama ba ako? Sabi ko, hindi. Kasi hindi ako yung Israelita. Ganon. Kaya sila, sana, tinatanggap nila sinasabi doon sa Biblia, aral ng Panginoong Jesucristo, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa inyo. Ang problema kasi sa mga Sabautista kasi, ay ginagamitan ng technique na kapag binabaliktad sa kanila, hindi naman lang masagot. Nang diretso. Okay. Sabi naman dito ni Seth Tramak Tokula. Sabi niya, Pastor Bakak Lares, pamintal na oy, wala maluoy si mong tukol. Oh. Sabi niya, usa gining nanginabuhi sa pastor, sabog este Bakak Lares, ipugos gyud ang imong pagsabot nga murag bata nga baboy. No, ayan na. Oh, sabi naman ni Jem Dadizon, salamat JD for all you do. Keep defending the faith. Uy, nag-session ng 500 stars. Wow, thank you. Thank you. At nag-session ng 500 stars. Sa mga tutulong sa akin, pagkamitan ng stars, advance thank you. Hoy, sabi nila, smiley daw, smiley. Okay. Ito naman tayo ngayon kay Mr. Big Weld, SDA na naginip ng gising, nakatulala sa hangin. Saan ko ba narinig na kanta yan? Naginip ng gising, nakatulala sa hangin. Straight to the point. Es ist reading damdamin. Okay. Nakuha ko agad yung kanta, no? Yan. Sabi naman ni Junior Coronel, birahin na bro, aron dili ka score. Di yun ka score. God bless watching from Buhangin, Davao City. Ingon sabi naman ni Nerissa Caldevilda, Lorenzana, have a good time mga kapuntos. So, ito naman si Bernardo Ibarzabal. Good morning bro, JD. Nag-send siya ng 10 stars. Yay! Thank you bro. Laking tulong yan. Sabi naman ito ni Edgar Tangob, birada! Straight to the point. Nato kay Edgar Tangob, doon sa Tagbilaran, may malaking kwintas siya na cross. Malaking kwintas na cross yan. Tapos, pag may katalakayan siya sa plaza, yung cross, iyaharap niya sa mukha ng kanyang katalakayan. Tug-al sa tinod! Kinsay founder sa Katoliko! yung protestante naman, gumagano-gano. Ayaw ba? Takot sa cross. Mga protestante takot sa cross. Ito na, Papay Barnedo. Talagang ganoon ang mga sulpot, puro paninira sa ating Katoliko. Ay, yan ang kanilang kinabubuhay, natural. Tayo naman, sagot ng sagot. Tingnan mo tayo naman, sagot ng sagot. Sila, tira ng tira, tayo naman, sagot ng sagot. Walang katapusan to kasi hindi sila tumitigil sa pagtitira eh. Bakit? Kasi hindi sila nakakapag-convert ng Katoliko kung hindi nila titirahin, natural. Oh. Kaya yung mga CFD, buhay na buhay yan pag naninira yung protestante. Oh. Pero pag walang protestante naninira, tinan mo CFD, parang hindi nakakain ng 3 araw. Yan na. Kapag aggressive ang protestante sa isang lugar, at nandyan ang CFD, talagang bibo yan, bibo. Oh. Pero kung ang protestante sa isang lugar, tahimik, di naman tumitira,
walang pangangaral na paninira sa Katoliko, ang mga CFD sa lugar na yon parang hindi nakakain ng 3 araw. Ha? Parang hindi nakakain ng 3 araw. Bakit? Kasi wala namang defender kung walang umaatake. Tandaan nyo yan, ha? Walang defender kung walang umaatake. Lumalabas lang ang defender kung may nangaatake. Kaya itong si Archie Anides nakapagtataka ito. Tira ng tira, tira ng tira. Kapag nilapitan ng CFB, sabi naman, ayan na naman, nanggugulo, nanggugulo. Ang tahimik ng lugar. Natural, lalapitan ka niyan kasi nanggugulo ka. Tapos hindi mo pagbibintangan ng gugulo daw. Ay. Sabi ni Nerissa, Cadivida Lorenzana. Hindi kailanman mapatunayan ng mga kulto ang kanilang mga kasinungalingan, Bro JD. Tama, oh. Sabi naman dito ni Riz Banares, yung proud siya na bumisita sa world station nila pero di siya proud na bumisita sa mga sites na naging bahagi ng mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus at ng mga mahal niya. Oh, tama. Tama 'yon. Very proud siya sabihin niya na meron kaming radio station dito sa Israel. Eh ang tanong, ba't hindi ka nag-tour sa mga sa mga lugar na gaya ng mga yung kasal sa Kana, yung wedding of Kana? Ba't di binuntahan yon? Yung puno kung saan umakit si Sakeo. Yung dami mga lugar doon. Halimbawa, doon sa Balon, kung saan may umiigid na Samaritana, kinausap ni Jesus, ba't di mo pinuntahan yon? Oh, yung Ilog Jordan, sino ang may-ari ng shrine doon? Hindi niya pinupuntahan. Ha? Parcel ni? Pila? O, yan o. Eto, kakasabi ko lang about parcel. Ito na yung parcel. Kaya mo, kahit nakaprogram ako dito, ako'y hinihinga ng parcel. Straight to the point. Kahit nakaupo lang ako dito, ako'y sinisingil ng parcel. Oh, sino ang magkiklaim nun? Alangan na mag-ibang tao. Natural ako ang may-ari. Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ka pwedeng mag-claim kung hindi para sa'yo. At dahil kiniklaim ng Catholic Church, ng Roman Catholic Church, dahil amin yan. Daan nyo ha? Sinong papayag makipagdebate sa akin patunayan na ang Catholic Church ay hindi sa amin? Doon tayo ng paliwanag. Ito iglesia na ito. Hindi lang ha, puta ko muna yung parcel doon. Straight to the point. It's only anxious for school. Let you Rafael open this one. This is not for you. Oh. Tignan nyo ha. Kakasabi ko pa nga lang eh. Oh, ito. Ito na yung parcel. Ako lang pwede mag-claim. Kuya Rafael eh. Ikonik pa pa ha. Oh. Oh, tignan nyo. Ano pangalan nandito? Oh, ano pangalan nandyan? Jando. Ay, teka.
Yan o. Jando Alabado. O. Ngayon, sino ang may karapatang mag-claim ng parcel na ito? Alangan na mag-ibang tao. Hey, what are you doing? Collect my bag. Oh, 11:12, so you will stop at 12:12. Okay? Hala ka sa gusto. Oh. Oh, tell them to subscribe your channel, your YouTube channel. Tell them. Tell them to subscribe your YouTube channel. Wait. What? Go ahead, tell them to subscribe your YouTube channel. Guys, subscribe to my YouTube channel. What's your YouTube channel? What's your YouTube channel? Michael Christian 5199. Oh, Michael Christian 5199. Oh, lako na. That's his YouTube channel. Tingnan mo. Kakasabi ko pa nga lang eh. O, ayan o. Parcel. Sino ang pwedeng mag-claim nito? Ako o ibang tao? Eh, ang pangalan to, Jando Alabado eh. Alangan na mag-ibang tao. Tamo, kakasabi ko pa nga lang. Yan ang sinasabi ko. Oh. Hindi pwede i-claim ng Roman Catholic Church ang title na Catholic Church kung hindi sa amin yan. Tapos ganito. Ito ha, para madali mo unawaan. Simula 1st century, natatag si Kristo ng iglesia, isa lang. Yan. Dumaan yung mahabang panahon. 1st century, 321, 405, nagkaroon ng Biblia, hanggang 1054. Sa taong 1054, nag-split yan. Alam nyo ha? Sa taong 1054, nag-split yan. Yung Eastern, tinatawag na Greek Orthodox. Yung Western naman, anong tawag sa Western? Oh, okay, sagutin nyo. Anong tawag sa Western? Roman Catholic Church. Ha? Ayan? 1054, nag-split yan. Eastern, naging Greek Orthodox. Western, naging Roman Catholic Church. Tanong, kailan dinagdag ang title na Roman sa pangalan? 1870. Kailan na-split? 1054. So, from 1054 to 1869, anong pangalan ng Roman Catholic Church? Catholic Church, natural! Oo. 1521, nakapasok ang Catholic Church sa Pilipinas. Nakapasok. Wala pang Roman sa pangalan yun. Bakit? Dinagdagan ng Roman ang Catholic Church noon lang 1870. Ha? Sabi doon, in 1870, at the Second Vatican Council ba yun o First Vatican Council? The name Roman Catholic Church was proposed. Kailan nilagyan ng Roman? 1870. But it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Yan pala ay descriptive sa iglesyang tinayo ni Kristo. Kailan nilagyan ng Roma ng pangalan? 1870. So before 1870, anong pangalan ng simbahan namin? Catholic Church. Samantalang yung Eastern na Greek Orthodox, kami na natiling Catholic Church. At sa 1870 lang nilagyan ng Roman. Pasasabihin mo, claim-claim lang namin yan. Straight to the point. Napakasinungaling talaga ni Bacalares. Kasi niniwala ko sinasabi ng iba na Bacaclares eh. Straight to the point. Niniwala na ako dun eh. Hindi daw kami yun. Eh nung nag-split yung Eastern at Western, anong tawag sa amin? Anong tawag sa amin? Sige, lusot. Straight to the point. Kaya may na ako si Charon.
Langgeng! Upas ba ni langgeng? Nung upas ba na? Dahil man! Di ko eh! Napagilamigas eh! Okay. Tuloy. Yung proud siya, nabasa ko na to. Na Jerry Rublica, nawamali si Bacalares, hindi na nadala, kawawa naman. Oh. Sabi naman dito ni Lito Kayon, tanda ko pa noon, inuusig nila Catholic Church lang, ngunit lagi silang nasupalpal. Saan daw mabasa ang word Catholic, pero na nag-iba ng timpla ng nasagot na sila ng mga saved din na may mababasa naman pala Catholic sa Biblia. At akala tapos na ang usapan, nanahimik ng ilang buwan dahil nakahanap na naman ng butas, siguro pananahimik nila, hinahanapan ng lusot. At yun, may nahanap sila. Ito ay ang magkaiba ang Catholic Church at ang Roman Catholic Church. Ha. At ngayon, inaangkin na nila na sila ang Catholic Church. Uy, inaangkin! Ano? At di patunayan na hindi sila yung Catholic Church. Ha? Tingnan nyo. Oh. Inaangkin nila na sila yung Catholic Church. Tingnan nyo. Isa pang libro sa Seventh-day Adventist ang ating gagamitin. Isang libro ng Seventh-day Adventist, yung mga hitabo sa katapusang panahon. Mga hitabo. Saan yung mga hitabo sa katapusang panahon? Ito, tingnan nyo ha. Oh. Sa page 160, sa kanilang aklat, mga hitabo sa katapusang panahon, ito sinasabi. Diha sa mga Katoliko, adunay daghan nga hilabihan kamatinud-anong mga Kristohanon nga nagakinabuhi sa tanang kahayag nga nadanag diha kanila o ang Dios magabuhat alang kanila. Ano yan sa Ati Tagalogin na? Diyan sa mga Katoliko, marami sa kanila ang namumuhay sa katotohanan bilang mga Kristiyano na nabubuhay sa lahat ng liwanag na ibinibigay sa kanila at ang Diyos ay gumagawa para sa kanila. Para sa kanila. Bakit gagamitin yung terminong kanila kung sila yan? Dapat sana tayong mga Katoliko. Ha? Dapat sana tayong mga Katoliko. Marami sa atin nabubuhay na makatotohanan bilang mga Kristiyano at nabubuhay sa mga liwanag na ibinibigay sa atin. Sana ganon. At ang Diyos ay gumagawa para sa atin. Sana ganon. Ha? Sana ganon. Bakit kanila? Oy, mga sabarista yun. Bakit kanila? Katoliko pala kayo. Yan ang pinagkaiba sa reality at sa kasinungaliran, baka Clares. Tanya? Sana hindi na lang yung pinost ni Julito Daig. Para hindi ko naman sana mapansin. Pinost niya eh. Dahil pinost ni Julito Daig, di nakitaan ko tuloy ng pansin. Nalaman tuloy na kasinungalingan pala yung mga pinagsasabi doon. Ano ka ngayon? Ano kayo ngayon? Ha? Sinungaling pa kasi. Yan next time, tigilan yung kasinungalingan nyo na yan ha. At inaangkin lang daw natin at palabasin na tayong Romano Katoliko ang umalis. Anong umalis? Kayo pa Romano Katoliko umalis. Walang umalis sa dalawa. Nagdesisyon na maghiwalay. Walang sinabing hiniwalayan ni Western si Eastern.
Wala rin sinasabi na iniwala yan ni Eastern si Western. Ang sabi lang, nag-split ang dalawa. Naghiwalay ang dalawa. Yung sa Eastern, naging Greek Orthodox. Yung Eastern, naging Greek Orthodox. Eh, yung Western, ano nangyari sa Western? O, sige. Patunayan nyo. O, gusto nyo si Alfie Haba sumagot nun? Straight to the point. Sige, magsumbong ko kay Alfie Haba, hindi ako takot. Ha? Sige, magsumbong kayo kay Alfie Haba, hindi ako takot. Oh. Ang Eastern naging Greek Orthodox. Tama. Ang Western naging ano? Naging Roman Catholic Church. Oh, di ba? Ang Eastern naging Greek Orthodox, ang Western naging Roman Catholic Church. Kailan nalagyan ng Roman? 1870. So from 1054 to 1870, ano pangalan namin? Palibhasa, history, binabaluktot kasi. Oh. Tanyo? Tayo dito. Matatawag ba yan ng Catholic kung nanatili lang sa Jerusalem? Kaya supalpal na naman, baka next time si Santa Maria na ang kinilang mother at ang mother natin, Babylone. Babylone? Paghihiwalayin na naman nila si Santa Maria at Babylonia. Unlike dati sa patutsada nila, si Santa Maria ang babaeng Babylonia. Hindi ko alam yan. Sabi naman dito ni Rogelio Moral, have a blessed day. I love my Catholic faith, authentic. Oh, yan ang maganda dyan. Sabi ni Rogelio Moral, sinungaling tapos ibabato sa atin. Kawawa naman ng mga mananapaw kagaya ng SDA. Sabi naman ni Jerry Katana, si Bacalares, Bro Jando, naku po, di kayo lutuin pag ihawin mo sa apoy pagkasinungaling. Sobra. Sabi naman ni Roger Palaka, techniques. Nalala ko yung pelikula, ano ba pelikula yon? Yung lalaki na katalikod, sinugod nung bida, sinugod niya kasi ang nasa likod, nakalagay sa likod, ang basa niya, the rapist. Ha? Ang nabasa niya sa likod ng lalaki, may nakalagay sing letra kasi nakalagay doon, ang basa niya, the rapist. Rapist ka pala, ha? Sinugod niya. Eh yung pala, hindi pala yun the rapist. Ang basa pala doon, therapist. Sinugod niya kasi akala niya the rapist. Pero ang basahin pala, therapist. Hay. Yan ang malaking problema dyan. Kapag iba yung unawa mo sa binabasa mo. Ha? Yan ang problema dyan. Kapag iba ang unawa mo sa binabasa mo, ang nakalagay sa binabasa, therapist. Pero ang unawa niya, the rapist. Yon. Yan ang malaking problema doon. Oh, sabi naman dito ni sabi naman ni Ray Alvin Rivero Medendres, wala pa naminaw nga sabadista bro, kay nanimba pa. Okay lang yon. Alam ko naman nandiyan kayo eh. I-share nyo. Straight to the point. I-share nyo. Oh. Kaya naman ito sa mahina sa church history si Bacalares, talaga sobrang hina. Jeroblica, pag may deliver ng parcel, naka-address kay Bacalares, ipa-receive mo sa kapitbahay, tingnan natin kung hindi maglupasay si Bacalares. Sabi naman dito ni Rogelio Moral, ang history ni Bacalares, puro gama-gama rabi sa kabalosya, na marites na ni istorya.
Riza Gaspar Llanera Babor. Mapagpalang umaga po sa lahat at kanimo, Brother Jedi, God bless. Ayun. Sabi naman ni John David Villamer Mahinay, shower out. Nawala. Shower out, Brother Jando, sa Sitio Nangka, Barangay Tisa, Cebu City, sa Family Mahinay. Family Mahinay. Dati ako sa high school, meron akong classmate na mahinay mahinay ang kanya apelyido, nakalimutan ko ang pangalan nun. Bakit wala na si Sanrio? Bakit wala sa Sanrio? Siguro busy lang si Sanrio, pero siguro busy lang si Sanrio. Wala man gani pa sila mutubag sa challenge ni Father Darwin, 2 days na. Wala mutubag. Zilder Prado Paniola. Uy! Dati inamo ni Father Darwin si dyan, sino yung SDA nila debate dati na umalis? Nakalimutan ko yung mataba ba, yung mataba. Yun. Yung galing sa Kiniyo, ba't naging 70 Adventist ngayon umalis, napunta na naman ng Baptist. Inamon yung dati ni Father Darwin about sa apostolic succession ng 70 Adventist, walang kumaga talaga. SDA pa si nun. Sino ang pangalan nun? Kalimutan ko eh. Yung ba? Yung bang panot na na inakusahan nila na may ginawang parang video yata yon na Ha? Pun? Lara. Yung may ginawa daw video na daw? Sex scandal ba yon? Nakalimutan ko yung pangalan nun. Yun ang hinamon ni Father Darwin dati yon sa sa topic na apostolic succession, pero hindi siya kumagat. Yung apostolic succession. So inaamin ng mga Seventh-day Adventist na talagang wala silang apostolic succession. Okay. Pero merong maglalakas loob na patunayan sa akin yan, pero gagawin niya sa harapan sa Tagbilaran. Si Denmar Santiago, patutunayan niya na ang Seventh-day Adventist na siyang natira sa iglesia sa ilang Revelation 12:17. Hala, paano kaya ito pagdugtungin? Iglesia sa ilang tapos Revelation? Nako, malaking problema to. Good morning, Bro Jando, at sa mga kasama nating mga kapuntos, God bless. Okay? Thank you po sa inyong lahat. At yun po ang ating presentation sa araw na ito patungkol doon kay Bacalares. At naway nagustuhan po ninyo. At baka mamaya-maya konti, o may bakante ako, mag-live ako ulit. At mag-usap tayo. Sabi ni Buya Bunda, kaibigan, usap tayo. Sabi naman ni Badisi Bisira, anong pagtuon nyo sa amin? Hindi kayo usap-usapin? So, hanggang dito na lamang po sa inyo lahat. Paalam na po and bye-bye! To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.